naniniwala po ba kayo na merong mga panalangin na tila baga hindi sinasagot ng Panginoon? Parang nagba-bounce back lang. Why there are unanswered prayers? No? Yung sometimes, pagka prayer meeting, usually yung mga topic, how we encourage to pray, di ba? What is the prayer of a righteous people? Di ba? Usually, kadalasan ganun po yung topic. But this time, ang binigay po sa atin ng Panginoon is, paano ba natin masasabi na yung ating panalangin ay hindi tatalbog sa kisame lang? No? At talagang tatagos, papunta dun sa trono ng Diyos sa langit at ditinggin ng Diyos yung ating mga panalangin. So let us check ourselves po. Now, I want to discuss po, by the grace of God, why there are unanswered prayers. Okay? So, first of all po, meron po kasing mga panalangin na mga odd prayers. What do you mean odd prayers? Now, Bible people prayed on the things we do not understand. So, meron po talaga, there are such things at what we can say na parang odd prayers. O yung prayers na medyo parang hindi akma. No? But before I answer ko dyan, tayo po na manalangin po muna. Okay. Let us pray. Father God in heaven, salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng iyong salita. Salamat po sa ligtas na aming pagpunta. Salamat po sa pagkakataon, Lord God, na ginather niyo po kami today to your prayer meeting, Lord God, upang makapagpuri, makapagsamba po sa inyo, mapakita po namin ang aming pagmamahal sa inyo at the same time matuto po ng inyong mga salita. Lord, alam po namin na wala kaming kakayanan kung di po dahil sa inyo. And it's all, everything is all for you, Lord God. Everything is all. Dahil po niloob nyo at pinangyari nyo mga bagay, Lord God. And this all belongs to you, Lord God. That's why we pray, Lord God, that give us the wisdom, the knowledge, and the understanding, Lord God. Maintindihan po namin ang aming mapapag-aralan sa gabing ito upang sa gayon po, ito po'y maging kalakasan sa aming spiritual na pangangailangan. At patuloy po kaming tatayo ng may kainaman sa aming paglalakbay sa aming buhay Kristiyano, Lord God. May this word give us the seed of strength, Lord God, so that we can stand firm in our faith and maisabuhay po namin ito and we become the living testimony to the people around us na kayo po ang makita, maitanghal at maitaas sa aming mga buhay. Lord, kung ano man po yung nakita niyo po sa amin, di kaya sa inyong kalooban, patawarin niyo po kami sa isip, sa salita, sa gawa. We give up all the glory and praises to you. This we pray through Christ our Lord. Amen. Okay. So meron po sa mga Bible na meron po sa Bible talaga tinatawag na mga odd prayers. Ano pong example niyan? Number 1 po diyan, ito pong natala sa Matthew 17:4. No? Sabi po diyan, sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabutit narito kami. Kung gusto niyo po, gagawa ako ng 3 kubol. Isa para sa inyo, isa para kay Moses, at isa para kay Elias. So ano pong konteksto nito? No? Andito po sila, no? This is the prayer o yung request ni Peter to Jesus to build shelter for travelers in the Mount of Transfiguration. So ito po yung encounter ni Jesus and Peter nung nagpakita po sa kanila sa Mount of Transfiguration si Moses and si Elias. So sabi ni Peter, Lord, nakita niya si Moses tsaka si Elias Di ba? So, kamangha-manghang bagay yun sa paningin niya. So, sabi niya, ang request niya, Panginoon, ganito na lang po. Gagawa na lang po ako ng 3 kubol dito para po sa inyo, isa sa inyo, isa kay Moses, isa kay Elias, para makapanatili na po kayo dito. Sabi niya. So, medyo odd yung request na yun. Bakit medyo odd yung request na yun? O, parang medyo, kasi, alam naman po natin, sino man naman pong ayaw na mawalay sa presensya ni andun si Jesus, nandun si Elias na matagal ng patay na nakita mo, at nandun pa si Moses in Mount of Transfiguration. Pero alam naman po natin na
yung tala dyan, Matthew 17 onwards, alam po natin na marami pang mangyayari sa ministry ni Jesus. So, ang gusto ni Peter, ang intention ni Peter at that time is that manatili sila doon. Pero, hindi naman po pwedeng mangyari yun dahil kung nanatili sila doon, hindi na mangyayari na mapapako si Jesus sa krus. Hindi na tayo maliligtas. So, medyo odd po yung request na yun. Because hindi mo na masisisi si Peter at that time kasi may emotion siya at na-excite siya dahil nakita niya si Elias at si Moises na tagal ng patay, nasa ibang kalagayan sila. Ano pa pong medyo odd na prayer? Ito po yung request ng mother ni James and John. No? Sabi po ng Matthew 20:22, ang salita ng Diyos, pero sinagot sila ni Jesus, hindi nyo alam kung anong hinihingi ninyo. Kaya ba ninyong tiisin ang mga pagdurusang titiisin ko? Sumagot sila, opo, kaya namin. So ano pong konteksto nito? No? Andun si Jesus at nandun yung nanay ni James and John. Ngayon, sabi po dito, ang request ng nanay ni James and John, Panginoon, pagka nandun na po kayo, naghahari na po kayo sa kaharian, please, pwede po ba? Diba? Ilagay niyo po sa inyong kanan at kaliwa yung aking mga anak, which is si James at si John. Ano pong sinabi ni Jesus? Alam niyo ba kung ano hinihingi niyo? Diba? So sometimes, may mga prayer po tayo na medyo odd, na parang hindi akma sa sitwasyon. Kaya yung mga request na yun, alam natin na dahil hindi akma sa sitwasyon, hindi yun papakinggan o igagrant ng Panginoon. Okay? So, naintindihan mo natin yun. Then, most of us, ano pong pagkakaintindi natin sa pagpipray natin? Most of us, ang tinuturo po sa atin is that there are 3 things that God answers our prayers. Di ba? Number po? Tama po? 3 things that God answers our prayers. Number 1, yes. Number 2, no. Number 3, wait. Di ba? Alam po natin to pagka nandito tayo sa prayer meeting. No? Pero may pang-4 pa po. Alam niyo po yung pang-4. Seryoso ka ba yan? Are you sure? Diba? You gotta be kidding me. Diba? Pwede tayong sagutin ng Panginoon doon. Like yung request ni James and John. Hello? Kumbaga, para pang nagre-request ka sa isang kaibigan, sinasabi sa'yo ng kaibigan mo, hello, okay ka lang? Alam mo ba yung hinihingi mo? Baka hindi mo naiintindihan, kapatid, kung ano hinihingi mo. Like, dun sa posisyon ng nanay ni James and John, yung hiningi niya na sila'y mapunta sa kanan at kaliwa ni Jesus kapag siya'y naghahari. Di ba? So, i-check po natin yung mabuti. No? Now, meron po akong mga nabasa rin na meron akong mga nabasang book and commentary na sinasabi nila, wala naman talagang hindi sinasagot na prayer ang Panginoon. Kasi ano is also an answer. Di ba? Kaya nga, nagsasabi siya ng yes, no, wait. Wala siyang prayer na hindi sinasagot because no is also an answer. And it's up to us na po. Di ba? Pero, still, a no is a no. Di ba? So, kapag ka sinabi ng Panginoon na hindi akma sa yun, anak, that's a no. Alam natin na it's a no. Right? So, moving forward po, now, meron akong gustong istorya na ikwento po sa inyo. No? Meron pong isang tao na hinahabol siya ng mabangis na leon. Habol siya. Siyempre, pag ikaw hinahabol ng mabangis na leon, ano pong reaction mo? Siyempre, yung lahat ng enerhiya mo sa pagtakbo, kahit hindi ka sumasali sa marathon o hindi ka athlete, ibibigay mo lahat ng energy mo dahil hinahabol ka na ng ano eh. Diba? It's in the matter of life and death, no? Ngayon, alam niya na naaabutan na siya ng leon. Tapos nakikita niya na yung buhay niya medyo patapos na dahil malapit na yung leon. Ang ginawa po nung tao, nanalangin po siya sa Diyos. Ang sabi po niya, Lord,
Total, andyan na yung leon. Di ko alam kung kailan pa ako tatagal. Please, Lord, I pray na itong leon na to maging Kristiyano. Yun po yung prayer niya. So, hinahabol siya ng leon namin. Lord, sana itong leon na to maging Kristiyano. Ngayon, habang tumatakbo po siya, titignan niya yung leon. Nakikita niya, bumabagal yung takbo ng leon. Tataka siya ngayon. Tapos yung leon ngayon, bigla pong tumigil at lumuhod. Lumuhod. Diba? Then, nung nakita niya yung leon lumuhod, nagulat po siya. He was amazed. Then, nagtaka po siya. Parang yung leon, parang may sinasabi. Sabi niya, nadilig yata ng Diyos yung panalangin ko. Mukhang naging Kristiyano nga talaga yung leon kasi may sinasabi yung leon. So, ang ginawa po niya, dahil na-curious siya, lumapit ngayon siya sa leon. Tapos, pinakinggan niya, ano yung sinasabi ng leon? Tapos, narinig po niya yung sinasabi ng leon. Sabi po ng leon, Lord, bless this food that I am about to partake exceedingly and I am very grateful for. So, nagtotoo, di ba? Dinanig ng Panginoon na naging Kristiyano nga yung leon. Pero nagpapasalamat na yung leon dahil meron na siyang kakainin. So, joke lang po yun, no? Di ba? So, sometimes, ganun po tayo di ba? May mga odd prayers tayo na nire-request. No? Pero, at certain point in the Bible, meron rin pong mga tao na nag-struggle rin sa mga panalangin. Katulad rin po natin, no? Yung marami rin pong mga tala sa Bible na mga Bible characters na kung paano tayo nag-struggle ngayon at may mga pinagpipray tayo na talagang dugot, pawis, nilalapit natin sa Panginoon. Sila rin po nanalangin ng ganun. Ano pong mga example niyan? Number 1 po, the prayer of Habakkuk. Sabi po ni Habakkuk, in his desperate time, sabi niya, Panginoon, hanggang kailan po ako hihingi ng tulong sa inyo? Bago niyo po ako dinggin. Kailan niyo po ba kami ililigtas sa mga karanasang ito? So, at this point in time, alam po natin na under persecution, nandun sila sa struggles and trials and tribulation, that time of Prophet Habakkuk. Ngayon, nakaka-relate po tayo dyan because tayo rin, may sariling inner battles rin po tayo. Di ba? So, we cry out to God para pakinggan tayo ng Panginoon. Like the prayer of Prophet Habakkuk. Ano pa po? The prayer of Job. Di ba? Alam naman natin yung story ni Job. Di ba? Sabi po ng Job 31:35, ang salita ng Diyos, kung meron sanang makikinig sa panig ko, nakahanda akong lumagda para patunayan na wala akong kasalanan. Kung may reklamo ang Diyos na makapangyarihan laban sa akin, ipakikiusap ko sa Kanyang sabihin niya ito sa akin o kaya isulat na lang. Because alam po ni Job at that time, wala siyang ginawang mali. Wala siyang ginawang kasalanan. Bakit nangyayari sa kanya yung mga bagay na yun? Namatay yung mga anak niya, in a matter of seconds, nawala lahat ng meron siya at ari-arian na meron siya. At alam naman po natin, yung sarili niyang asawa, dinispise siya. At alam din natin na nagkaroon siya ng malalang sakit. So, umiyak rin po siya sa Panginoon. No? And ano pa po? Prayer of King David. Very, alam po natin to. Diba? Sabi rin po, no? Psalm 13:1. Panginoon, hanggang kailan niyo ako kalilimutan? Kalilimutan niyo ba ako habang buhay? Hanggang kailan ba ako magtatago? Hanggang kailan ba kayo magtatago sa akin? So, this is a desperate time also of David, di ba? Na parang, ang sinasabi niya, lahat na lang ba ng request ko, Panginoon, parang tumatalbog na lang sa kisame at hindi niya na dinidinig. Okay? So, dito po, pinapakita lang dito na nakaka-relate tayo sa mga characters before. Di ba? Kung meron tayong mga struggles ngayon, at meron rin po silang mas matitindi yung mga pinagdaanan ng struggles. We know that King David, halos talagang isubo na siya dun sa mga kaaway niya. Di ba? Pero niligtas siya ng Panginoon. Di ba? So, yun po. No? Kaya,
kung aaralin po natin itong mga characters na to, then wala tayong reason para huminto sa pananalangin. Okay? So, isang paalala lang po, no? Gusto ko lang pong ibahagi po sa inyo na God does not answer prayers that do not belongs to the family of God. Okay? So, syempre, kung di ka naniniwala sa Diyos, paano ka aasa na ikay didinggin ng Panginoon? Kasi hindi ka naman naniniwala. Now, to make this straight also, mga kapatid, we must remember that prayer is a family exercise. Di ba? Exercise po yan ng family. Bakit? Kasi, kung kilala natin ang isa't isa, nagtitiwala tayo sa isa't isa at magre-respond tayo sa isa't isa. Di ba? Bakit ka hihingi sa isang stranger? Hindi ka magre-request sa isang stranger. Di ba? So, meaning to say, prayer is a family exercise. Yung mga totoong anak ng Diyos, pinapakinggan niya ng Diyos. Pero may mga panalangin, of course, hindi lahat papakinggan. Pero, this is a family exercise. No? It belongs to the believers. And alam naman po natin, lahat naman po tayo dito, di ba? We are believers naman po. So, glory to God with that. Di ba? So, meron po akong tatalakayin na 7 reasons why there are unanswered prayers. Okay? Kasi, kahit tayo'y kabilang sa family of God, meron talaga mga panalangin na mailap doon ng Panginoon. Okay? So, tignan po natin to. Number 1 reason po is unanswered prayers. Very logical, right? Hindi mo pinanalangin, kapatid eh. Paano natin? Di ba? Hindi mo kasi request. So, paano magre-respond ng Diyos sa mga hindi natin ni-request? So, sabi po ng James o Santiago, chapter 4, verse 2, ang mga ninanais, may mga ninanais kayo, pero hindi nyo makamtan. Kaya handa na kayong pumatay dahil dito. May mga gusto kayong makuha, at kapag hindi ito nangyari, nag-aaway-away kayo. Hindi nyo nakakamtan ang mga ninanais ninyo dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. So malinaw po na binanggit ni James dito. No? May mga panalangin na hindi dinidinig ng Panginoon. Kasi on the first place, hindi mo naman pinagpipray. Hindi mo naman hinihingi sa Panginoon. Very logical, right? Diba? Paano nga naman po tayo mag-expect na didinggin ng Diyos yung ating mga panalangin kung, diba? Hindi naman natin hinihingi o hiniling. Okay? Right. So, number 2 po, isa pang text, ang next text po is Matthew 7:7. Very familiar text. Humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Very straightforward po. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita ninyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Very, very straightforward. No? Ngayon, anong example dito? Paano natin ibababa? Babalik tayo dun sa odd prayers. May isang tao na nanalangin siya na yung pamumuhay niya is very typical. Like katulad po natin na let's say, sabihin natin yung pamumuhay niya is paycheck to paycheck. Diba? Sa sweldo siya, nagastusin niya yung pera niya, may matitirang konting-konti. Sa sweldo uli siya, nagastusin niya yung pera niya. Humingi po siya sa Panginoon. Lord, ganda nung kotse nun. Gusto ko yung sports car na yun. Lord, bigyan mo naman ako nun. Ngayon, question is, didingin kaya siya ng Lord? Ano po? Tingin niyo. Medyo odd yung prayer na yun. Kasi unang-una, yung intention, pwedeng ibigay, pwedeng ano. Pero, halimbawa, binigay ng Panginoon. Ang problema, self-check tayo Unang-una, may pang-maintain ka ba? Di ba?
Yun ang masakit. Dahil sports car yan, kapatid, yung change oil niyan, or winter tires, or whatever ng maintenance niyan, masakit sa bulsa yun. At if you're living paycheck to paycheck, mahirapan ka na doon. Pangalawa, yung insurance ng sports car. Di ba? Dahil sports car yun, mainit sa mata, alam naman natin na medyo shoot up na naman yung insurance. Pangatlo, which is very basic, may parking ka ba, kapatid? Kasi hihingi ka ng sasakyan, tapos wala ka palang parking, ipapark mo sa roadside, top down pa yung sasakyan mo, you will never know. Di ba? So, ganun po, pag binaba natin sa level yung mga ad players. Okay. So, may mga, I'm not saying na mali po na humingi ng sports car. Ba? Pero, you have to check your intentions. And, kasi baka mamaya, dahil kaya mo gustong magkaroon nun because gusto mo lang i-front sa iba na meron akong sports car. Pero, may mga tao talaga na may capacity. Di ba? Ngayon, kung meron ka ng tatlo na yun, di, why not? Unang-una. Di ba? Bakit hindi? Okay. Number 2 po, reason why there are answered prayers is because of unconfessed sin. Okay? Aminin po natin sa hindi. Meron po tayong mga bagay na nire-reserva eh. At ito po, nakakahinder to sa ating mga panalangin. Sabi po ng Psalms 66:18, kung hindi ko ipinapahayag sa Panginoon ang aking mga kasalanan, hindi niya sana ako pinakikinggan. Very straightforward rin po yung verse, di ba? Kasi, alam naman po natin di ba? Kapag nandito tayo sa sanctuaryo at alam natin meron tayong nagawa sa kapatid natin, di ba? Anong sabi? Pupuntahan mo muna yung kapatid mo, makipag-ayos ka, tapos bumalik ka uli dito. Okay? So, unconfessed sins po, number 2. Ano pa pong verse na pwede nating makita dyan? Kawikaan 15:29 ng salita ng Diyos. Malayo ang Panginoon sa mga masasama, ngunit malapit siya sa mga matuwid at pinakikinggan niya ang kanilang mga dalangin. Diba? Unconfessed sins hinders our prayers. Okay? Kawikaan ulit po, Proverbs 28:9, ang salita ng Diyos, NIV in English. Ang taong hindi sumusunod sa kautusan, kahit panalangin niya, ay kasusuklaman ng Diyos. Masakit po yan. Although hindi naman tayo perfect, di ba? Pero what we're trying to say is that, kung may nagawa ka, kapatid, makipag-ayos ka kagad sa Diyos. Di ba? Ipresenta mo kagad yung sarili mo sa Diyos na makikipag-ayos ka sa Kanya. We're not talking about unbelievers po, We're talking about us, believers. Di ba? Okay? Kasi pwedeng sabihin, sobrang perfect naman ng Bible, ina-encourage nga tayo na marumi tayo, lalapit tayo sa Panginoon. Pero pinalinis na tayo, kapatid. Di ba? We are purified now. Ang estado natin is malinis na tayo sa paningin ng Diyos. So, each and every time na nakakagawa tayo ng kamalian, di ba? Alam natin na lapit ulit tayo sa Panginoon. Okay? Para hindi po nahahadlangan yung ating mga panalangin. And, sabi ng 1 Peter chapter 3, verse 12, sapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid at sinasagot niya ang mga panalangin nila, ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama. Okay. So again, this is for the believers and the unbelievers. Okay. So being clean in front of God is important. Okay? Dahil pinalinis na po tayo ng Panginoon, di ba? Lalapit tayo sa Kanya, of course, na yung wala tayong reserba. Alam natin na yung puso natin ay malinis at transparent pagdating sa Panginoon. Kaya kung meron tayong mga unconfessed sin, ito po ay nakakahadlang sa ating mga panalangin. Pero, ginagamit ko po yung term na nakakahadlang. Kasi, hindi po ako ang Diyos wala po ako sa posisyon para sabihin na yung prayer ni sister ganito, hindi ang pinakikinggan. Yung prayer ni brother ganito, dahil lagi siyang umaattend ng church, pinakikinggan. Wala po ako sa posisyon na ganun. What I'm trying to say dito, mga kapatid, is we will self-check this, ito pong 7 bagay na to, para makita natin, na ano ba yung naghihinder o humahad lang para hindi dinggin ng Panginoon yung ating mga
panalangin. And number 2 po is unconfessed sin. Number 3 is that unbelieving mind. Okay? Remember, ang tawag po sa atin ay mga believers. Di ba? So, dapat, we are a believer. Ngayon, sabi po ni Santiago, chapter 1, verse 6 to 8, ngunit, dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda. Sabi po dyan, dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na tinatangay at pinapadpad ng hangin. Wala kang pupuntahan. Left, right, front, back. Diba? Verse 7, ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matatanggap mula sa Panginoon. Verse 8, dahil nagdadalawang isip siya at walang katiyakan ang mga ginagawa niya. Remember? So, dapat, sigurado po tayo. Kasi tayo po, we are a family of believers. And we believe in God. That is a wonderful and a powerful God. So, dapat, naniniwala tayo na kapag hiniling natin yun sa Panginoon, naniniwala tayo na ito po'y papakinggan ng Panginoon. Okay. Okay? Amen? Number 4 po is James po. Isa pong excerpt. Double-minded means to trust God and not to trust God. We pray and we take it back instead of giving it to God. We take it and we work out solutions on our own. Yun po ang taong double-minded. No? Pag pinigay mo na sa Panginoon, kapatid, hayaan mo na yung mga bagay na hindi mo kontrolado, na Panginoon ang kumilos. Huwag ka nang kikilos na parang as if ikaw yung gumagawa ng alam mo lahat ng senaryo. Okay? Kasi yun po yung ginagawa ng guilty po tayo dito di ba? Ako, guilty ako dito Pinapanalangin ko sa Panginoon, tapos binabalik ko. Hindi, gagawa ako ng paraan, Lord. Parang wala ka naman. Hindi mo yata narinig Di ba? Kaya sinasabi nila, Di ba? Kapag binigay mo na sa Panginoon, magtitiwala po tayo na ang Panginoon na yung kikilos. Remember po, there are 2 things in prayer. Kapag ina-analyze po natin ang ating prayer life, 2 things lang po ang gusto kong ibahagi po sa inyo. There are things that we can control and there are things that we cannot control. Anything that we cannot control, you give it to God. Anything that is in your control, do whatever based on the biblical principle. Like for example, may isang tao na nalangin. Yung bills po dito sa Canada, hindi natatapos yan, di ba? Di ba? Ngayon, meron isang pastor na nag-preach sa Pilipinas na pakinggan ko, sabi niya, alam mo na yung kuryente mo at tubig mo, every month, dumadating yan. Hindi mo na dapat pinagpipray yan. Bakit? Dapat pinaghahandaan mo na yan, di ba? Di ba? Kasi, each and every month, magpipray ka, Lord, bigyan niyo naman po ako ng pambayad sa tubig. Lord, bigyan niyo mo naman po ako ng pambayad sa kuryente. Di ba? Doesn't make sense, kapatid. Why? Because you know yung capacity mo. At dapat yung mga bagay na yun, pinaghahandaan mo na yun. Di ba? Kaya nga po, there are 2 things. There are things that we can control, which is paghandaan yung mga finances natin para may maibayad tayo dun sa mga obligations natin. And there are things na we cannot control. And those things that we cannot control, that's the things that we give to God. Amen po? Itutunan natin yan. Okay. Number 4, unrighteous motives. Like yung kanina. Okay. Sabi po ng James ulit. James po. James 4. Asensya na po, Tagalog yung na-share kasi natin to sa sa How United. So, sabi dito, James 4, chapter 4, verse 3. At kung humihingi naman kayo, wala kayong natatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan ang sarili nyong kasiyahan. And most of the time, most people nagpipray because of our own pleasure. Lord, pagyamanin mo ako. Para pagdating ng araw, pag yumaman ako. Diba? Yung mga tao na yan. Diba? Pag sila naman yung lumapit sa akin, kahit umiyak at lumuhod sila kahit magpawis sila ng dugo, hindi ko sila papansinin. Di ba? May mga panalangin na ganun. So, nasa sa atin na po kung
paano natin babalaan sa inyo, titignan nyo, pero mukhang malabong. Wala naman po masamang humingi na tayo yumaman. Maraming character sa Bible na pinagyaman. Abraham, one of them. Job, napakayaman niya. King David, King Solomon, di ba? Marami. Pero, we have to have the right motive. Okay. Now, when we pray, Lord, pagyamanin niyo naman po ako para mas marami akong maabot, kapatid. Pagyamanin niyo po ako, Panginoon, para mas maging pagpapala ako sa iba. Di ba? So, maraming ways para tayo humingi sa Panginoon na pagpalain tayo, pagyamanin tayo financially para mas marami tayong matulungan at mas maging blessing tayo sa iba. Okay? And sabi ng 1 John 5:14, sabi dito, at may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos dahil naniniwala tayong ibibigay niya sa atin ang anumang hilingin natin ayon sa kanyang kalooban. So, makikita po natin yung motibo dito, no? When we pray, it's not about our own pleasure. It's about God's pleasure to us. Diba? So, nakikita ng Diyos kung ano yung pleasurable sa paningin niya pabalik sa atin. So, alam ng Diyos kung ano yung makakapagpalugod sa Kanya pagka sinagot niya yung mga panalangin natin. At that is part of the righteous motives. Okay po? Okay. And Psalm 37:4, sabi po, sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. This is in the emotional level, di ba? Kasi sometimes ang panalangin mo puro material things, di ba? So, in an emotional state, kapatid, pinapaalala sa atin ng Salmo, di ba? Sa panahon na gusto natin ng kaligayahan or gusto natin ng comfort, gusto natin ng peace, sa Panginoon mo siya hanapin. Okay? Kasi siya yung source. Okay? Siya po yung source ng lahat ng bagay. At hindi naman po madamot ang Diyos na ibigay yung ating mga ninanais. Sabi di po, no? The ultimate concern of God is Him being glorified and not to give all the pleasures we request before Him. Kasi sometimes, pag nagpipray tayo, hindi thy will be done. Ano pong nangyayari? Thy will be changed. No? Di ba? Lord, loobin niyo naman po ito, Lord. Kasi ito yung gusto kong mangyari, ito yung kalooban ko eh. Ito yung expectation ko, Lord eh. Di ba? So, pagka gano'n ang timplada na ng prayer, thy will be changed na yun. Pero kung sinusuko at sinasubmit mo yung mga kaparaanan because of God's faithfulness to your life at siya'y napapapurihan, hindi yung pleasure ng mga sarili natin, then that's the thing. That's the time. Thy will be done. Okay? Naintindihan po natin yun. Okay. Number 5 po, unresolved conflicts. Okay? So, daming verse, no? Matthew 25:23-24. Sabi dito, at kapag nananalangin kayo, patawarin nyo muna. Ayan, sabi natin kanina, ang mga nagkasala sa inyo, para ang mga kasalanan ninyo ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. So, importante po yan, no? Sapagkat, kung ayaw ninyong magpatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama na nasa langit. Sabi po dyan ng Marcos 11:25-26. So, ito po yung nagkakaroon tayo ng reserve. Diba? Alam natin na pinatawad tayo ng Panginoon. Kaya marapat lang natin nagawin na tayo rin po yung magpatawad. Sabi rin po ng Matthew 5:23-24. Kaya kung nasa altar ka at nag-alay ng inyong handog sa Diyos, at maalala mong may hinanakit ka sa iyong kapatid. Verse 24, iwanan mo muna ang handog mo sa harap ng altar, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, at saka ka bumalik at maghandog sa Diyos. So, importante po yan. Because it is important to present ourselves before God in prayer to maintain good relationship to others. Yan po ang ebidensya na tayo talaga ay isang tagasunod ni Kristo. Diba? Kasi kung sinasabi mo na tagasunod ka ni Kristo, tapos sabi mo sa kapatid mo rin na, huwag mong pansinin yan si sister. May issue kami.
Sama ko ng loob. Dinamay mo pa yung kapatid mo. Diba? So, di naman po, okay ilagay natin ito sa konteksto. We do not invalidate feelings. Kapag galit ang isang tao, galit talaga siya. Diba? Kapag nagtatampo talaga. Pero, yung harap ka sa Panginoon na meron kang reserba, unang-una, ikaw rin yung maapektuhan ng kapatid. Diba? Kasi yung unresolved conflicts, hindi yun nakaka-apekto dun sa recipient eh. Ang mas nakaka-apekto yun sa'yo. Kasi ikaw yung mas bibigat yung pakiramdam, hindi ka na makakain, hindi ka na makatulog, di ba? Wala ka ng peace, wala ka ng comfort. So, ikaw ang naapektuhan at yung relasyon mo sa Panginoon. At kapag nandun ka sa estado na yun na wala ka ng peace and comfort, ayaw mo na manalangin. Di ba? Hindi ka na aware sa Holy Spirit. Di ba? Kasi may reserve eh. Pero once na tinanggal po natin at binigay natin yun sa Panginoon, gagaan, di ba? Yung pakiramdam natin. Bakit? Kasi nag-unload tayo ng feelings sa Panginoon. Then that's the time, mas magaan na mapatawad natin yung ating. Kung ano man po, yung nagawa sa atin ng mga kapatid natin. Okay. Number 5 po, unresolved conflicts. Number 6, uncompassionate heart. Sabi po dito, Kawikaan 21:13, ang hindi pumansin sa daing ng mahirap, kapag siya naman ang dumaing, ay walang lilingap. Diba? So, meaning to say mga kapatid, it is hard to ask from a compassionate God while we ourselves are not being compassionate. No? Totoo nga naman po, no? Humihingi ka ng biyaya at habag sa mahabagin na Diyos. Pero yung mismong kapatid mo, sa harap mo, na alam mo ng, di ba, may struggle, di ba? Kung ano man yung pinagdadaanan niya, hindi mo maibahagi o reach out yung kamay mo to be compassionate sa kapatid mo. So, babalansin natin to kapatid, no? Kasi alam natin na ang Lord, mahabagin, maibigin. So, and the only way na ang evidence ay ma-prove natin na ang Diyos ay mahabagin at maibigin kapag tayo ay naging mahabagin at maibigin din sa ating mga kapwa. Yun lang po kasi, no? Yun po kasi ang kagandahan ng being a Christian, no? Hindi natin nakikita ang Lord. Never talaga natin. Alam niyo po, hindi ko nakikita kung paano mag-pray si Ate Ana. Hindi ko nakikita kung paano mag-devotion si Ate Jonah. Yung mga bagay niya, hindi namin alam yan. Hindi namin nakikita yan. It's up to you, oh God. Diba? But, the only evidence na yung mga ginagawa nating pananalangin at devotion ay napapakita natin at nagiging testimony sa atin. Kapag paano po, nagra-radiate na yun, papunta na sa iba. Diba? Kasi, pwede nating dayain yung mga tao. Pero, ang Diyos hindi po natin madalaya. Diba? Pwedeng sabihin mo na, kung nga, araw-araw ako nagpipray. Baga tanghali, gabi, hapon. Buong araw na, nagpipray ako. Pero yung kapatid niya, naghihirap, di matulungan. Nasaan yung ebidensya, kapatid? Diba? So, yun po. So, may mga things na, there are things that intangible to us. Hindi namin makikita yan. It's between you and God. But the evidence, yun ang nakikita. Kasi yun yung byproduct. Diba? Yun yung nakikita ng tao na, si kapatid, bilib ako dito. Kasi, alam mo, kahit ganun siya, iba yung iba. May iba siyang aura, may iba siyang dating na alam mong, diba? May tao pong ganun, alam niyo po yan. So, yun po. Kaya, number 6 po, uncompassionate heart. I'm not saying na hindi po didinggin yung pero this will hinder our prayers to God if you are uncompassionate. Di ba? Humingi ka sa compassionate na God, pero sa kapatid mo naman, hindi ka naman compassionate. So, di ba? Sayang. Number 7 po, at hindi po to actually, 3 lang kaming guys dito eh. 3 lang kaming lalaki. So, para naka-address po sa amin to. In the family of believers po to, not in the unbelievers.
Number 7 po, unresponsive husbands. So sa mga believers na husbands, dahil tatlo lang kami dito nila Sir Mark and Sir Jake, sabi, mga brad, ng 1 Peter chapter 3, verse 7, sinabi po ito na 1 Peter, kayo namang mga lalaki, pakisamahan ninyong mabuti ang inyong asawa. Dahil ito ang nararapat bilang isang Kristiyano. Igalang nyo sila bilang mga babaeng mas mahina kaysa sa inyo dahil binigyan din sila ng Diyos ng buhay na walang hanggan katulad ninyo. Ito na po. Kapag ginawa nyo ito, sasagutin ng Diyos ang mga panalangin ninyo. Napaka-straightforward nun, kapatid. Diba? Diba? As in, kung ikaw lalaki, tagos sa puso mo yan. Diba? So, we have to be a responsive husband. Diba? It is, well, alam naman namin po na kami po ang head of the family. Pero, being a head of the family does not mean that you neglect, diba, your wife. Of course, hindi mo ine-neglect ng wife mo. Ang sinasabi po dito ni Peter, no, pakisamahang mabuti ang inyong mga asawa, igalang bilang mga babaeng mas mahina, means not sinasabi po in terms of the strength, mas vulnerable in terms of the emotion. Yun sinasabi ni Peter dito. Dahil sila'y mas mahina kaysa sa inyo at binigyan din, dito makikita yung pagkakapantay ng babae at lalaki. Binigyan din sila ng Diyos na buhay na walang hanggan katulad ninyo. So pag nagsasuggest yung asawang babae, kailangan mag-respond yung husband doon na co-equal din sila in terms of the decision in the family. Okay? Kaya, anong result? Kapag ginawa niyo ito, sasagutin ng Diyos ang inyong mga panalangin. Very straightforward po, no? Nakakatuwa yung verses sa Bible, no? Kita natin yung sinasabi, di ba? So, kapag hindi ka para unresponsive husband, pwede palang maudlot o, di ba, tumalbog o maghinder. O isa yun sa maging reason of unanswered prayer. Kaya nga po, nakakatuwa na makita yung mga magpapamilya o mag-asawa na nananalangin together. Kasi, bukod sa sinabi ng Bible na 2 is better than 1, tama, diba? 2 is better than 1. Yung prayer po ng mag-asawa na pinag-isa ng Diyos, pag pinukul nyo yan sa Panginoon, yung power nun, di ba? I mean, di ba? Makikita natin na talagang yung response ng Panginoon. Kasi you are unified in the body as husband and wife. Then you brought your prayer to God and you are unified in a spirit. Di ba? So kapag ka nanalangin kayo, sobrang lakas nun. Di ba? Pagdating sa Panginoon. Kaya nga, I encourage you po to build altar in your home. Diba? Sa dining table, kung meron po kayong den or meron kayong office, di ba? Hawakan nyo ang kamay ng isa't isa, panalangin nyo ang isa't isa as husbands and wives. Because, kita nyo naman po, that is one reason how powerful a prayer of a husband and wife is. Alright? Amen. So, sabi dito, when husband and wife prays together, we open a great potential from heaven because relationship affects prayer. Amen po? Kapag ka hindi kayo okay na mag-asawa, it affects your prayer life. It affects your spiritual life. Kahit lang po konting tampuhan lang yan, di ba? Aminado ako dyan. Pagka kami ni Sister Ian, may konting tampuhan. Minsan, yung prayer mo parang may ibang, di ba? May ibang kulay o may bigat, di ba? Sa damdamin mo. Pero pagka ang husband and wife pray together, it opens a great potential from heaven. Amen? Okay po. So, wrap up na lang muna natin. Why there are unanswered prayers? Number 1, unprayed prayers. Di mo pinanalangin, kapatid. Number 2, unconfessed sins. Dapat, ang Diyos po nakakita na ating mga puso. Number 3, unbelieving mind. Dapat naniniwala tayo. As believers, we believe. Number 4, unrighteous motives. Yung motibo mo,
yung kapatid, yung intention, wala maayos sa paningin ng Panginoon. Unresolved conflicts, no? Wala tayong reserba emotionally, nakapagpatawad tayo sa iba. Number 6, uncompassionate heart. And number 7 po, unresponsive husbands. Ito lang po to. There are many, I'm sure, many reasons pa why God is hindering our prayers to be answered. Okay? And before I end po, the conclusion is, ito po yung gusto ko pong i-impart sa atin through the Word of God. Pinag-aralan po natin. When we pray, if the request is wrong, God will say no. When the timing is wrong, God will say slow. God has different timing and timeline. God does not work in our schedule. Because tayo po, nagmamadali tayo, di ba? Yung kalendaryo po natin, dapat nating maintindihan, iba sa kalendaryo ng Diyos. Yung timeline mo, kapatid. Lord, sagutin mo naman na next week. Di ba? Remember po, yung perspective of one day, pagdating sa Panginoon, is 1,000 years sa timeline natin. Amen po? Kaya yung mga pinagpipray po natin na, Lord, sana i-grant mo na itong prayer na to. Patuloy lang po natin ipagpipray because maybe this is not yet the perfect time. Kaya God will say slow. And number 3, when the heart is not right, God will say, grow up. Diba? Matuto tayo. Diba? You fix your heart, you fix your intention, and then you grow up. But, when the request is right, the timing is right, and our heart is right, God will say, go. Amen po? Kaya po, it is important that we, as believers, to request what is right, the timing is right, and the character and the heart is right. So that we are 100% and 1,000% sure that God will say go to our prayers. Amen po? Okay. So, this point in time, let us all pray and we end our preaching. Father God in heaven, Lord, we glorify you. We thank you for this wonderful night, Lord God. Salamat po dahil natuto po kami sa inyong mga salita. Alam po namin, Lord God, na may mga kanya-kanya po kaming hinihiling po sa inyong banal na trono. And salamat po sa mga panalangin na tinupad nyo na. Doon po sa mga panalangin na mali ang aming mga motibo, Lord, itama nyo po ang aming mga intensyon. Doon po sa mga panalangin, Lord God, na kailangan po kaming maghintay, Lord, bigyan nyo po kami ng pasensya, Lord God. Maintindihan na ang timing nyo po, Panginoon, ay hindi katulad sa aming timeline. Doon po sa mga panalangin, Lord God, na ang aming mga intensyon ay may mali sa inyong paningin. Lord God, tulungan at turuan niyo po kami mag-grow up, Lord God, upang sa gayon matutunan, Lord God, yung tamang puso, tamang intensyon, at tamang karakter. At patuloy po namin isaisip, Panginoon, na when we pray, it always has to be to glorify you and not to the pleasures and desires of us, Lord God. Because we know, God, that you are the same God. Kung paano niyo po sinamahan si Moses nung tumawid sila at hinati niyo ang dagat na pula. Kung paano niyo po pinalakas si Joshua, Lord God. Kung paano niyo po pinalakas at sinamahan sila Caleb, Lord God, si Jacob, Lord God, si Job, pinagaling niyo because of your miracles. Lord, you are the same God. Now and forever, Lord God. And we know, Lord God, because you are the same God, the God of Abraham, the God of Jacob,
the God of Isaac. We know, Lord God, that when our heart is right and the timing is right and our character and intention is right, you will say go to our prayers, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, Father God, because pinaalala niyo po sa amin na hindi po lahat ng aming mga panalangin ay inyong ibibigay. Because we understand, Lord God, based on your words, Lord God, pinaunawa niyo po sa amin na you are not a genie. Hindi yung kung ano lang yung gusto naming mahiligan, hihilingin namin sa inyo at ibibigay niyo po sa amin. It doesn't work that way, Lord God. But thank you, Lord God, because we know kayo ang nakakaalam ng pinakamabuti at pinakamainam sa amin sapagkat kayo ang banal at buhay na Diyos. At in your proper time, in your proper will, Lord God, things will make happen. Thank you, Lord God, for all the blessings. Thank you for the hearts of your servants, Lord God. We also pray for our friends and families, Lord God, na hindi po namin kasama, Lord God. Please protect them, Lord God. At kami pong mga nandito, Lord God, baunin po namin yung aming mga tutunan. Embrace po namin yung mga katotohanan, Lord God, na aming natutunan at naitanim sa aming mga puso upang kami po'y lumakad bilang mainam at mabuting Kristiyano. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen.